Gaano ba talaga katalino ang mga uwak? Bago lumubog ang araw, habang naglalakad ka sa liblib na kalsada, may maririnig kang tunog. Pagtingin mo sa taas, may isang maitim na ibong nakadapo sa poste. Hindi ito gumagalaw, nakatingin lang siya, direkta sa iyo. Isa itong uwak. Makikita mo sila kung saan-saan, sa gilid ng kalsada, sa bubong ng bahay, sa ibabaw ng mga puno, minsan nga parang lagi silang nandoon, nakamasid. Pero habang tumatagal, may mapapansin kang kakaiba sa kanila. Parang hindi normal ang kilos nila. Parang masyado silang matalino. Kaya nilang matandaan ang mukha ng tao kahit ilang taon pa ang lumipas. Kapag inaway mo sila, posibleng maalala ka nila habang buhay. At ang mas nakakatakot, kaya rin nilang ipaalam sa ibang uwak kung sino ka. Pero hindi pa natatapos doon. Kaya rin ng mga uwak na gumamit ng tools at gumawa ng isang pambihirang diskarte para makakain. Bakit parang naiintindihan nila ang mundo katulad ng tao? Gaano ba talaga katalino ang mga uwak? Ang uwak o crow ay kabilang sa Corvidae family, isang grupo ng mga ibong kilala sa kanilang pambihirang talino. Kasama sa pamilyang ito ay ang mga raven, jay at magpie. Ang scientific genus ng mga uwak ay Corvus, na matatagpuan sa iba't ibang parte ng mundo. Sa unang tingin, mukha lang silang ordinaryong ibon dahil sa maitim nilang balahibo. Pero kapag nasisinaga ng araw, mapapansin mong may kakaibang kintab ito. Minsan, parang may bahagyang kulay na blue o green, depende sa tama ng ilaw. Karaniwan silang makikita sa mga kagubatan, bukirin, bundok, park at kahit sa gitna ng mga syudad. Isa sila sa mga hayop na pinakamagaling mag-adapt sa mundo ng tao. Kaya nilang mabuhay malapit sa mga sasakyan, bahay, restaurant at matataong lugar basta may makukuhang pagkain at ligtas na matitirhan. Pero ang pinakakakaiba sa kanila ay hindi ang itsura, tirahan o lakas ng sigaw, kundi ang utak. Kung may mga hayop na madaling makalimot dahil umaasa lang sa instinct o paulit-ulit na gawain, ang uwak naman ay kilala sa napakalakas nitong memorya. Kaya minsan, yung mga uwak na nakatingin sa iyo sa kalsada o tila sumusunod ang tingin habang naglalakad ka, posible talagang kilala ka na nila. Dahil ang mga uwak kayang matandaan ng tao. Sa mga lugar kung saan sila madalas manatili, mabilis nilang napapansin kung sino ang madalas magtapon ng pagkain, sino ang may dalang tinapay, at sino ang palagi nang hahabol ng ibon gamit ang walis o bato. Hindi lang to simpleng hinala. Sa isang totoong pag-aaral ng mga researchers mula sa University of Washington sa Amerika, nagsuot sila ng kakaibang maskara habang nanghuhuli at naglalagay ng mga tag sa mga uwak bago pakawalan muli ang mga ito. Makalipas ang ilang araw, bumalik ang mga scientists sa parehong lugar pero kakaiba ang naging reaksyon ng mga uwak. Hindi na hinayaang makalapit ng mga uwak ang mga scientist. Nagsimula silang mag-ingay habang paikot-ikot na lumilipad sa taas. Para bang binabalaan nila ang isa't isa tungkol sa taong nasa ibaba. Pero nang magsuot ng ibang maskara ang mga scientist, naging kalmado ulit ang mga ibon. Ibig sabihin, hindi lang basta tao ang natatandaan nila, mukha mismo ng tao ang kaya nilang kilalanin. Mas nakakagulat pa, kahit ang ibang uwak na hindi naman nahuli noon ay naging agresibo rin sa parehong maskara. Pinapakita nito na parang naipapasa rin nila sa ibang uwak ang impormasyon kung sino ang dapat iwasan. Isipin mo yun, isang ibon na kayang tandaan ang mukha mo at kayang ipaalam sa iba kung delikado ka o hindi. Nalaman nila sa research na kayang makilala ng mga uwak ang iba't ibang facial features ng tao gamit ang kanilang matalas na visual memory. Hindi lang sila umaasa sa boses o galaw, talagang natatandaan nila ang itsura ng isang tao at hindi lang ito panandalian. May mga obserbasyon pang nagpapakitang tumatagal ng maraming taon ang alaala nila tungkol sa mga taong nanakit o nanggulo sa kanila. Parang may sarili silang blacklist. Kaya sa susunod na makakita ka ng uwak na tahimik lang na nakatingin mula sa poste o bubong, baka kilala ka na niya at hindi mo magugustuhan kung nakilala ka niya sa hindi magandang paraan dahil nga napakalakas ng memorya at problem-solving skills ng mga uwak. Kaya rin nilang dumiskarte sa iba't ibang sitwasyon para makakuha ng pagkain. Sa New Caledonia, isang grupo ng mga isla sa Pacific Ocean, may mga uwak na naobserbahang gumagamit ng sanga bilang tools. Halimbawa, kapag may insektong nakatago sa loob ng maliit na butas sa kahoy at hindi abot ng tuka nila,
Naghahanap sila ng manipis na sanga o dahon na pwedeng gamitin pangkuha. Pero hindi basta random na patpat ang kinukuha nila. Minsan, pinipili pa nila ang tamang haba at hugis. May mga pagkakataon ding inaayos pa nila ito gamit ang tuka para maging parang maliit na hook o kawit bago gamitin. Pagkatapos, ipinapasok nila ito sa butas hanggang mahugot ang insekto sa loob. Para sa mga scientist, napakalaking bagay nito dahil kakaunti lang na hayop sa mundo ang kayang gumawa at mag-improvise ng sariling tools depende sa problema. Karaniwan, tao at ilang klase lang ng primates tulad ng chimpanzee ang kilala sa ganitong skills. Sa isa pang eksperimento, binigyan ng mga uwak ng unat na wire at lalagyan na may pagkain sa loob. Hindi nila direktang maabot ang pagkain gamit lang ang tuka. Pagkalipas ng ilang minuto, ginamit ng isang uwak ang tuka nito para baluktutin ang wire hanggang maging parang hook. Pagkatapos, ginamit niya ito para mahila palabas ang pagkain. Mas nakakagulat, walang nagturo sa uwak at wala rin itong training tungkol sa wire bago ang eksperimento. Ayon sa ilang researchers, ang ganitong klase ng problem solving ay kahawig ng kakayahan ng isang toddler na mag-isip at humanap ng paraan gamit ang mga bagay sa paligid. Natatandaan niyo ba ang sinaunang kwento ni Aesop na The Crow and the Pitcher? Mahigit 2,500 years na ang nakalipas nang maisulat ang kwentong ito. Sa kwento, may isang uhaw na uwak na nakakita ng pitsel na may tubig sa loob, pero sobrang baba ng tubig kaya hindi niya ito maabot gamit ang tuka. Kaya isa-isa siyang naghagis ng maliliit na bato sa loob ng pitsel. Habang nadadagdagan ng bato, unti-unting tumaas ang tubig hanggang sa wakas ay nakainom ang uwak. Sa loob ng mahabang panahon, marami ang nag-akalang simpleng fairy tale o kathang-isip lang ito. Pero noong 2014, sinubukan itong pag-aralan ng mga scientists sa totoong eksperimento. Naglagay sila ng pagkain sa loob ng transparent tube na may tubig. Hindi ito maabot ng mga uwak gamit lang ang tuka. Sa paligid, may iba't ibang bagay na pwedeng ihulog sa tubig. At gaya ng nasa kwento, isa-isang naghagis ng mga bato ang mga uwak sa loob ng tube. Unti-unting tumaas ang tubig hanggang sa maabot nila ang pagkain. Pero mas nakakagulat pa rito, hindi sila basta naghahagis ng kahit anong bagay. Mas pinipili nila ang mabibigat na bagay na lulubog sa tubig kaysa magaan na lulutang lang. Ipinapakita nito na naiintindihan ng mga uwak ang simpleng konsepto ng cause and effect na may mangyayari kapag may inilagay silang bagay sa tubig. Dahil dito, may ilang scientists na nagkumpara sa problem-solving skills ng mga uwak sa kakayahan ng batang nasa elementarya sa ilang specific tests. Sa isang abalang kalsada sa Japan, may ilang uwak na nakadapo malapit sa traffic light habang may hawak na matitigas na mani sa kanilang mga tuka. Maya-maya, isa-isa nilang ihuhulog ang mga ito sa gitna ng daan bago lumipad pabalik sa gilid at maghihintay roon. Ilang segundo lang, may rumaragas ang sasakyang dumaan sa ibabaw ng mga mani. Basag ang mani, pero hindi agad bumababa ang mga uwak para kunin ito. Hinahayaan muna nilang makadaan ang mga sasakyan bago sila bumalik sa kalsada. May mga obserbasyon ding tila naghihintay muna ang ilang uwak ng stoplight o pedestrian signal bago kunin ang pagkain. Dahil dito, napansin ng mga researchers na parang naiintindihan nila kung kailan ligtas bumaba sa kalsada. Ipinapakita nito hindi lang ang kanilang talino, kundi pati ang kakayahan nilang maghintay at tiyempohan ang tamang oras. Ilang beses na itong naobserbahan ng mga residente at researchers sa Japan at ipinapakita nito kung gaano kagaling mag-adapt ng mga uwak sa mundo ng tao. Imbes na sila mismo ang magbasag ng matitigas na mani, ginagamit nila ang mga sasakyan para gawin ito para sa kanila. Karamihan sa mga hayop, iniisip lang kung ano ang kailangan nila ngayon. Kapag gutom sila, agad silang hahanap ng pagkain. Pero ang ilang klase ng uwak at ibang corvids ay nagpapakita ng kakayahang magplano para sa susunod na araw. Halimbawa, ang scrub jay, isang kamag-anak ng uwak, ay nagtatago ng pagkain sa iba't ibang lugar para balikan sa susunod. Pero hindi lang basta pagtatago iyon. Sa ilang experiment, napansin ng mga scientists na mas inuuna nilang kainin ang pagkaing madaling masira, tulad ng bulate, habang iniiwan muna ang pagkaing mas matagal mapanis, tulad ng peanuts. Ibig sabihin, natatandaan nila kung ano ang itinago nila, saan nila ito itinago, at gaano na ito katagal doon. Pero ito ang mas nakakabilib. Kapag may ibang uwak o ibon na nakatingin habang nagtatago sila ng pagkain, minsan nagpapanggap silang may itinatago sa isang lugar. Pero ang totoong pagkain ay nakatago na pala sa ibang spot. Parang gumagawa sila ng fake location para hindi manakaw ang pagkain nila. Dahil dito, lalo pang humanga ang mga scientists sa talino ng mga corvids.
Habang mas pinag-aaralan nila ang mga ibong ito, mas lalo nilang nakikitang komplikado at advanced ang paraan ng pag-iisip ng mga uwak. Ngayon, may isa pang katangian ng mga uwak na matagal nang ikinagugulat ng mga tao. Sa oras ng pagkawala ng kasama nila, para bang may emosyon silang ipinapakita. May isang uwak na kahandusay, hindi na gumagalaw sa gitna ng daan. Ilang minuto lang, may isa pang uwak na dumapo malapit dito. Maya-maya, dumadami na sila. Umingay ang paligid. Palipad-lipad sila habang malalakas ang kanilang mga huni. Pero kapansin-pansin, hindi sila agad lumalapit sa bangkay. Sa unang tingin, parang may funeral na nagaganap. Ayon sa mga scientists, tinatawag itong crow gathering o minsan ay crow funeral behavior. Pero hindi ibig sabihin ito na naiintindihan ng mga uwak ang kamatayan tulad ng tao. Mas posible raw na ginagamit nila ang sitwasyon para suriin kung may panganib sa lugar. Napansin din ng mga researchers na mas nagiging maingat ang mga uwak kapag bumabalik sila sa lugar kung saan sila nakakita ng patay na kapwa uwak. Mas alerto sila at mas maingat sa paligid. Parang may babala sa isip nila, ay, delikadong lugar na to, yuko dito, bye! Pero kahit ganoon, kakaiba pa rin ang kaganapang ito dahil bihira sa mga hayop ang pagpapakita ng ganitong klaseng collective reaction kapag may namatay na kasamahan nila. Hindi pa riyan natatapos. Kapag winter naman, may mga uwak na naoobserbahang dumudulas pababa sa bubong ng may manipis na yelo gamit ang plastic lid o iba pang bagay na parang sled. Pagdating sa dulo, lilipad ulit sila paakyat bago ulitin ang ginagawa. Hindi ito para sa pagkain o survival. Naobserbahan ito ng mga researchers at wildlife observers bilang halimbawa ng play behavior ng mga uwak at ibang corvids. May mga observations at videos din ng mga uwak na naglalaro gamit ang iba't ibang bagay tulad ng takip ng bote, maliliit na bagay o habulan sa ere kasama ang ibang uwak. Mas madalas itong makita sa mga batang uwak. Ayon sa mga researchers, mahalaga ang play behavior sa development ng intelligence ng mga uwak dahil habang naglalaro, natututo silang mag-explore, dumiskarte at makisalamuha sa grupo. Noong late 1800s, may ilang scientists na naniniwalang primitive lang ang utak ng uwak dahil iba ang itsura nito kumpara sa utak ng primates tulad ng unggoy. Nagkamali sila. Sa modernong pag-aaral, natuklasan ng mga scientists na kahit maliit ang utak ng uwak, napakarami nitong neurons sa bahagi ng utak na konektado sa cognition o matalinong pag-iisip. Sa madaling salita, maliit man ang utak nila, siksik naman. Ayon sa ilang researchers, posibleng nakatulong ang komplikado nilang social life kung bakit naging advanced ang intelligence nila. Sa mundo ng mga uwak, mahalagang tandaan kung sino ang kaibigan, sino ang mapanganib at sino ang pwedeng pagkatiwalaan. Kaya sa talino at kakaibang kilos nila, hindi katakatakang noon pa man ay iniuugnay na ang mga uwak sa mga kababalaghan dahil para sa maraming tao, nakakatakot isipin na may isang ibon na kayang umasta at dumiskarte na halos parang tao. Dagdag pa riyan ang maitim nilang balahibo at malalakas na huni. Kaya kalaunan ay naging simbolo sila ng kamatayan o kamalasan. Hanggang ngayon, hindi pa rin lubos na alam ng mga scientists kung hanggang saan ang kakayahan ng utak ng mga uwak. Dahil habang mas pinag-aaralan sila, mas lalo nilang pinapatunayan na hindi sila ordinaryong ibon. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.